Mga balitang dapat nyong abangan. Closing ceremony ng Arm and Arm Tactics isinagawa ng EPD. EPD nakiisa sa simultaneous ceremonial lighting of Christmas lights, lanterns, and activity of NCRPO. Mahigit kalahating milyong halaga ng shabu nasabat sa bypass operation, suspect arestado. Mga tips para makaiwas sa modus ng mga kawatan, ibabahagi sa Balitang Kaalaman. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood. Narito ang mga balitang naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at serbisyong nagkakaisa. Ito ang mga balitang pamamarisan, patnubay mo sa silangan. Para ibahagi sa atin ang mga balitang pangkomunidad at iba pang aktibidad ng EPD, nagbabalita Patrolwoman Jenny May Dolor. Opisyal lang nagtapos ang ginanap na 7 days Arm and Arm Tactics ng Eastern Police District. Nagpasiklab sa isang presentasyon ang mga kapulisang kalahok sa training. Dito kanilang ipinamalas ang iba't ibang techniques at galaw sa karate, taekwondo, kata, judo, aikido, ninjutsu at marami pang iba. Natuwa naman ang District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asweta dahil sa ipinakitang galing ng mga kapulisang kalahok. Hindi lang sa larangan ng Arm and Arm Tactics, kanya ring ipinaabot na ipagpatuloy ang disiplinang kanilang natutunan dito dahil ito ay isang pinakamahalagang bagay na dapat meron ang isang pulis para magampanan ang sinumpaang tungkulin na may pagmamahal sa kapwa at bayan. Saan po natin ang kapulisan natin dito sa EPD ay maging aktibo. Andun yung kanilang confidence na gampanan ang kanilang mga trabaho. Meron man silang armas o walang armas ay talagang desidido silang gampanan ang kanilang mga trabaho. Ang alagad ng batas ay kailangang maging matatag at responsable sa kanyang sinumpaang tungkulin na mapanatili ang kapayapaan para sa maunlad na pamayanan. Para sa selebrasyon ng nalalapit na Pasko kung saan ating ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Ang Eastern Police District ay nakiisa sa simultaneous ceremonial lighting ng mga Christmas decorations sa buong NCRPO, Christmas tree, lanterns at iba pang mga Christmas decorations na may nagkikislapang iba't ibang kulay ng ilaw ng Christmas light ang nagbigay liwanag sa buong EPD District Headquarters na sumasabay sa indak ng musikang pangpasko. Ang nasabing aktibidad ay taon-taong isinasagawa ng buong NCRPO para sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus at naging tradisyon na ng mga kapulisan ng EPD ang makiisa sa nasabing aktibidad at ito rin na isinagawa sa 4 na himpilan ng EPD, ang Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan, maging ang District Mobile Force Battalion. Ang layunin natin ng pagpapailaw ng Christmas lantern, nativity, saka Christmas tree ay ito na yung simula ng pagsalubong natin sa araw ng Kapaskuhan kung kailan isinilang yung ating dakilang lumikha. Kaya naman tayo din nagpapailaw, ito ay nagsisilbing nagbibigay ng pag-asa sa atin na mga Pilipino na patuloy ang ating pagmamahalan, pagbibigayan at paggabay sa bawat isa. Magkakaroon din ng kompetisyon sa paggawa ng parol, kung saan isa sa magiging kategorya ay ang paggamit ng mga recycled materials sa kumukuti-kutitap na mga ilaw, sabay sa saliw ng pampaskong musika. Mararamdaman ang kaligayahan sa mga matang hangad ang mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Para naman ibalita ang matatagumpay na operasyon ng EPD kontra krimen at iligal na droga, Patrolman Reynan Jade Gravera, idetalye mo. Isang babaeng drug suspect ang arestado sa isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng EPD District Drug Enforcement Unit nito lamang Miyerkules ng gabi sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ang suspect ay kinilalang si alias Mitch, 26 anyos at residente ng barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Sa nasabing operasyon, nasamsam ng mga operatiba mula sa suspect ang 5 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet at isang not-tied transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na mahigit
kumulang 75.8 grams na may estimated drug value na 515,440 pesos. Isang black pouch, isang 500 peso bill na Baybas money at 15 pieces 1,000 peso bill na ginamit bilang budel money. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si alias Mitch at matapos basahan ng kanyang karapatan ang suspect, dinala siya sa Pasig City Police Station Custodial Facility habang gumugulong ang kanyang kaso sa korte. Ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa kustudiya na ng EPD Forensic Unit para sa kaukulang disposisyon at eksaminasyon. Para naman sa mga may sasakyan, mag-iingat po tayo sa mga modus ng mga kawatan, kaya tayo ay bibigyan ng kaalaman upang ang ganitong pangyayari ay ating maiwasan. Ikaw ba ay may sasakyan at nakapark ka lang kung saan-saan? Alam mo ba na may mga naglipa ng mga kawatan na ang target ay mga sasakyan o mga modus na tinatawag na bukas kotse, carnapping at donut gang o yung magnanakaw ng gulong? Siguraduhin na nakalock at nakasara ang mga pinto ng sasakyan bago iwanan. Huwag iiwan sa loob ng sasakyan ng mga gadgets, alahas at iba pang mamahaling gamit. Huwag iparada ang sasakyan sa madilim na lugar, kung maaari sa mga lugar na may CCTV at security personnel. I-save at tandaan ang mga numero ng security ng iyong subdivision, barangay at pinakamalapit na police station. Kaya lagi po tayong mag-iingat sa mga modus ng mga kawatan. Ako po ang iyong EPD, Kaalaman Correspondent, Police Major Dario Sagmaliw. Tandaan, lamang ang may alam. Magandang buhay po. At yan po ang mga balita mula sa distrito ng Mahuhusay. May profesionalismo at disiplinadong polis. Ang Eastern Police District. At kami po ang inyong tagapaghatid ng balitang pamamarisan. Police Corporal Dan Rafael C. Police Staff Sergeant Joy Maris Micael. Tunay na pamamarisan. Police EPD yan. Ang patnubay mo sa silangan.